Undefeated pa rin ng Los Angeles Lakers sa kanilang home court. Ito ay matapos manalo kanina kontra sa Toronto Raptors. As of now, malinis na 5-0 record ang Lake Show sa kanilang home court. Nahirapan man sa una pero sa dulo, abat akalain mo, nagawa pa nilang tambakan ng Toronto ng as many as 20 points sa score na 123-103. Malamang maraming na namang pinaasa itong Los Angeles Lakers kanina. Para pala sa mga di nakapanood, pinangunahan ni Austin Reeves ang opensa ng LA kanina matapos makapagtala ng 27 points. Samahan pa yan ng 1 rebound, 6 assist at 1 steal. Nag-ala Magic Johnson pa nga kanina itong si AR matapos makagawa ng isang pangmalakasang highlights. Dahil sa smooth na spin move na to at behind the back pass, naging dahilan yan para makagawa si Cam Reddish ng 200 slam dunk. Easy 2 points para sa LA. Walang yan. Napatayo tuloy ng di oras sa kinakaupuan niya itong si Bronny at patay na rin yung iba pa nilang kasamahan. What a move para kay AR-15. Sa game na to, si Austin na may pinakamaraming field goal attempts, shooting 10 out of 17. Yes, tama kayo na narinig mga kasolid. Marami siyang shot attempts kaysa kay LBJ na may 6 out of 14 lang. Medyo maalat pa nga si AR kanina pagdating sa 3-point line, shooting 3 out of 19. Well, ganun pa man natapos niya ang game na may plus 11 sa plus and minus. Sa kasamaang palad, hindi naman pinalad si Anthony Davis na tapusin ang game na to matapos masundot ng mata niya, dahilan para pumunta ng maaga sa locker room. Pero sa mga oras na to, nakapagtala na rin naman kaagad sa AD ng 22 points, 4 rebounds, 3 assists, 2 blocks at 1 steal. Hindi na rin yan masama. Base pala sa report, nahihirapan si Davis na ibukas yung kaliwang mata niya dahil nga sa nangyari kanina. Kaya naman kinakailangan pa nila magpasuri sa ophthalmologist. Abangan natin mga idol ang mga susunod na balita kung ano magiging resulta ng injury ni Anthony Davis. Samantala, tinapos naman ng all-time leading scorer ang laban na to na may panibagong triple-double sa kanyang NBA career matapos makagawa ng 19 points, 10 rebounds, 16 assists at 1 steal. Doble kayod si LBJ simula nung na-injury si AD mga idol. Alam nyo ba na matapos mawala ni Davis, umiscore siya ng 10 points, samahan pa yan ng 7 rebounds at 8 assists. Grabe no, bali sa mga oras pala na yun nakagawa sila ng 28 points at may plus 23 doon sa plus and minus sa LBJ. Ganyan kahalaga ang naging impact niya sa mga oras noong nawala si Anthony Davis. Dahilan para magawa nilang tambakan ang Lebron to ng 20 points. Samantala, natapos naman ni D'Angelo Russell ang game na to kontra sa Toronto na may 15 points with 2 rebounds, 1 assist at 1 steal. So far, masasabi ko na epektibo talaga coming off the bench itong si D'Angelo Russell base sa stats at laruan ay pinapakita niya. Bukod kay D'Lo, nag-step up din sa laban na to si Jackson Hayes lalo nang nung nawala sa AD at umiscore lang naman to kanina ng 12 points, samahan pa yan ng 6 rebounds, 1 assist and 1 block. Sa loob lang yan mga idol ng 26 minutes na playing time. Sa mga di nakakaalam no, si Jackson Hayes po ang may pinakamataas na plus and minus sa kanilang kupunan na may plus 21. Patunay lang yan na kapag ka nabigyan talaga ng playing time itong Hayes, masasabi ko na mapapakinabangan din talaga siya ng Los Angeles Lakers. Kaya sa tingin ko, deserve niya rin talaga mabigyan ng maayos na playing time. So far so good din ang pinapakita ni Cam Reddish bilang isang starter. Bali tinapos niya nga pala ang game na to na may stats na 11 points, 2 rebounds, 1 assist at 1 steal. Bukod sa magandang opensa, talagang masasabi ko na solid na defender itong si Cam. Grabe kasi yung ipinakita niya kaninang lockdown defense laban sa mga manlalaro ng Toronto. Isa sa mga binantayan ni Reddish kanina ay si GD. Hindi ko na sasabihin yung full name, malamang sa malamang kilala nyo naman na yan. Bahala na kayo dyan. Dahil sa magandang depensa ni Cam, nakapagtala lang to ng 14 points, shooting 5 out of 10 sa field. Mababa na yan kumpara noong unang nakalaban nila to, na kung saan nakapagtala siya ng 31 points. Isa rin si Immanuel Quickley sa mga binantayan ni Cam Reddish kanina, bali nakapagtala lang to ng 12 points, shooting 4 out of 15 sa field, tapos samahan pa ng 1 out of 4 beyond the arc. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon nagagawa silang pigilan ni Reddish, pero makikita naman natin sa stats na talagang nalimitahan silang dalawa. Pero syempre, bukod kay Cam, kudos din sa iba pang bumabantay sa dalawa na to. Sa ngayon, 2-0 na ang standing ng bagong starting 5 ng Los Angeles Lakers. Ang isa sa pinaka-nakita akong dahilan kung bakit nasungkit na ang purple and gold ng panalo kanina laban sa Raptors ay dahil nag-step up po yung mga bench players nila. Kung maalala nyo, may game na umi-score lang yung mga bangko nila ng 5 to 10 points a game.
Abot akalain nyo, sa game na to, nakapagtala sila ng 40 points. Mataas na yan, kumpara sa 29 points lang ng Toronto Raptors. Kay mga idol, anong masasabi nyo sa ipinakita ng Los Angeles Lakers kanina? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming salamat sa solid na suporta nyo mga idol. It's your boy King Jan. I'm out.